Welcome po muli sa ating pong live streaming every Sunday. At maraming salamat sa inyo pong patuloy na pakikinig, panonood ng ating pong gawain sa pamamagitan ng Facebook at ng YouTube. 18 days na lang ay Pasko na. At dahil po dyan, ako po ay magsisiris ng message ng Christmas starting today. Topic po natin ngayon, the importance of Christmas, ang kahalagaan ng Christmas o ng Pasko. Tayo po ay magkaroon po ng tunay na diwa ng pag-celebrate ng Pasko. Hindi lamang sa mga palamuti, hindi lamang po sa bagong damit, bagong sapatos, bagong tahanan o mga pagkain, kundi dapat natin itama ang ating pag-celebrate ng Christmas. At dahil po dyan, tayo po ay magsisiris ng lessons, ng message about Christmas. Uunahin po natin muna yung the importance of Christmas. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna po ay awit ng sang-awitin na pamagat, Lord, I lift your name on high. Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, Jesus. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Salamat, ikaw, Panginoong Yesus, ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, upang kami ay iligtas. At ang iyong pong pagkasilang sa mundong ito, ay tinatawag po namin ng Christmas. Amin pong sineselebrate ang Christmas, hindi dahil ito ay tradition.
Hindi po namin sineselebrate ang Christmas dahil po sa date ng December 25. Sineselebrate po namin ang Christmas sapagkat ikaw, Panginoong Yesus, ay nagkatawang tao, ipinako ka sa krus, namatay at muling nabuhay, at sa magitan po ng biyaya at ng aming panampalataya sa iyo, ay nakamtan po namin ang kaligtasan. At dahil po dyan, kami po ay nagdidiwang ng Christmas. Sa oras nito ay aming pong tatalakayin ang the importance of Christmas. Dalayan ko, Diyos, na ikaw po ang siyang mabuna sa likod. I pray that you will continue to anoint your servant and continue to give me wisdom and knowledge, authority and power to deliver your message. Panginoon, dalayan ko rin po na inyong pong buksan at puso at isipan ng mga nakikinig na mensahe mo na ito'y kanilang maunawaan at maintindihan upang sa darating po ng Pasko ay kanila po isi-celebrate ang Christmas sa tamang pagdiwang ng Pasko. Salamat po, Diyos, sa iyo po kapurihan, kapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Ito po ang dalangin. Amen. Praise God. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating pong gawain na live streaming every Sunday. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Kayo po ay mga inspirasyon sa akin. Lalo na po, ako po ay wala pang hawak na church. At ito po ang ipinagkatiwalang ministry ng ating Panginoon Diyos na sa magitan po ng social media ay ating gagamitin ang pagpalaganap ng salita ng Diyos. At ngayon po ay gagamitin po natin to para sa kanyang kapurihan. Amen. Ang ating pong topic for today is the importance of Christmas. Ang ating teksto ay ating makikita dito sa Luke chapter 2, verse 10 to 11. Ang ating pong teksto ay nasa Luke chapter 2, verse 10 to 11. Ang sabi ay, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, our the Lord." Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Praise God. Amen. Christmas is much more than a holiday, filled with lights, gifts, food, and family gatherings. It is not just a cultural celebration or a beautiful tradition passed down from generation to generation. Ito po kasi ang ating pong nakagawian. Ito kasi yung nakasanayan na maraming tao, lalo na yung mga establishment, mga businessman, nilalagay nila sa kanilang mga building, Happy Holidays. Instead na sabihin nilang Merry Christmas. Kasi para sa kanila, ang Christmas ay isang holiday lang. Walang pasok, walang trabaho ang karamihan. Ang iba po, ang kanilang nakagawian na pag-celebrate ng Pasko ay ang paglalagay ng mga Christmas lights, pagpapalitan ng regalo, may pagkain, family gatherings. Hindi masama ito. Okay lang po ang mga ito. What I am talking, yung pong ating dapat tignan, yung pong tunay na diwa ng Pasko. Ang Christmas ay ang pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo. Yung iba po ay pinapalitan nila ng date yung kanilang pag-celebrate ng Pasko. Yung po mga magagaling na mga theologian at yung mga nagmamagaling, hindi daw December 25 ang kapanganakan ni Jesus. Wala naman po nakasulat sa Biblia kung anong araw, date ang pagkapanganak ni Jesus. Kung gagawa kayo ng date, you are just making a speculation. Wala namang po sinabi ang Biblia. Huwag po nating dagdagan ng Biblia. Kung wala siya sinulat ng date ang pagkasilang ni Jesus, let us respect kung ano po yung sinulat ng Bible, nakasulat sa Bible. Huwag po nating
pakilaman ang hindi natin dapat pakilaman, huwag natin dagdagan ang hindi dapat dagdagan. Kung ano lang po nakasulat sa Biblia, ang ating sinaselebrate, ang pagkasilang ni Jesus. Hindi date. Yung iba nga, kapag birthday nila, they celebrate their birthdays, not just only one day, most of the time. Yung iba, 2 days, 3 days, yung iba, one month, sineselebrate nila kanilang birthday. Ang ating Panginoon, hindi po importante yung date. What is important ay yung pong kapanganakan ni Jesus. Ano ba ang kanyang ginawa? The birth of Jesus Christ is the fulfillment of God's promise of salvation. Yun po importante. Ito po yung pagkasilang ni Jesus para i-fulfill niya yung pong pangako ng Diyos na kaligtasan para sa ating lahat. Through Christmas, we see God's love made visible, His grace made available, and His hope offered to all people. Yan po ang ating tignan, yung pong pagmamahal ng Diyos sa atin at yung biyaya ng Diyos sa atin at yung pag-asa binibigay ng Diyos sa atin dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. As the angels proclaim, ang sabi po sa Luke chapter 2 verse 11, For unto you is born this day, in the day of David, a city of David, a Savior, who is Christ the Lord. This announcement declares the true reason Christmas matters. It celebrates the arrival of our Savior, the light of the world, who came to bring forgiveness, peace, and eternal life. Today, as we reflect the importance of Christmas, we are reminded that it is not about what we receive under the Christmas tree. It is about whom we receive in our hearts. Jesus Christ, the greatest gift God has ever given to the world. Amen. So, titignan po natin ngayon, unang-una, the importance of Christmas. Christmas reminds us of God's love. Amen. Okay, so, titignan po natin ito. Ito po Christmas ito po ay isang reminder ng Diyos sa atin tungkol po sa kanya pong kapanganakan, tungkol po sa kanyang pag-ibig. Sabi po ng John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. So, ang Christmas, ito po ay nagpapaalala sa atin tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Christmas is the greatest demonstration of God's love for humanity. Hindi lamang po sa salita, kundi pinapakita ito sa katotohanan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God did not stay distant from our pain. He came down to be with us. Hindi po siya nagpapawalang bahala ang ating Diyos at inahaya na lang niya yung ating paghihirap na tayo ay pupunta ng impyerno, kundi siya'y bumaba dito upang gumawa ng himala, upang tayo iligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Jesus was not born into a place but into a humble manger. This shows us that God's love is available to all, rich or poor, strong or weak, saint or sinner. So ang Panginoon Jesucristo, makita po natin yung kanyang pagkasilang doon sa sabsabang ay pinapakita niya yung kanyang pagmamahal para sa lahat. Mayaman ka man, mahirap ka man, malakas ka, mahina ka, banal ka, o makasalanan ka, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya sinasabi niya, For God so loved the world. Yung word na sinasabi doon ay hindi po earth. At tinutukoy niyang word doon yung mga tao, at tinutukoy niya yung mga tao. Tayo yun na kanyang minamahal. Christmas means God loves us enough to come personally to save us. Sapat na po na ating pong ipagdiwang ang Pasko, sapagkat sapat po yung pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay niya sa atin.
Amen. God's love was revealed through Christ coming. Yung pagmamahal ng Diyos ay napahayag sa magitan ng pagpunta ni Jesucristo dito. Ang Diyos na katawang tao, namuhay, nagpakumbaba, naghirap para sa atin upang kanyang ipakita, ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Christmas shows that God's love is not just a feeling. It is an action. Ang sabi po ng binasa natin kanina, He gave His Son for us. Jesus did not come because the world deserved Him. He came because God loved us even in our sin. The manger shows the humility of God's love. He was willing to leave heaven to save us. Wow, praise the Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Salamat sa kanyang pagmamahal. So ito po, Christmas, ay madalas sinasabi natin, wow, nadarama ko na ang Pasko. Ang tinutukoy natin is about the climate. Lumalabig na, I feel Christmas, malabig na. Yun po ang ating sinasabi. Pero walang masama dun. It's okay to feel the climate, yung pong lumalabig. Ang sarap po kaya ng malabig ang panahon. Pero sa totoo lang, ang Pasko, it is an action. Because when God says He loves us, He make an action. He sent His one and only Son, our Lord Jesus Christ. This is an action. Para ipakita, ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Let us enjoy the love of God while we celebrate Christmas. Ito po ay yung pong nagsasama tayong pamilya, sabay-samang kumakain, shopping. Lahat yan ay dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang Christmas kung walang isinilang na Kristo. Wala pong family gathering na shopping at food kung walang isinilang ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, let us enjoy Christmas. God's love pursues the lost. Ang sabi ng Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man came to seek and to save the lost. Yung pagmamahal ng Diyos para sa lahat at binigyan niya ng action at ang purpose doon ay para hanapin at iligtas ang mga nawawala. At tayo yun, kung ikaw isa ka sa mga nahanap ni Jesus, para sa akin, biblically speaking, we are not just seeking the Lord, but the Lord seeks us. Hindi lamang tayo ang naghahanap kay Lord, kasi nandiyan lang si Lord. Pero si Lord, nahanap niya tayo. What does it mean? Sa magitan ng kanyang salita, ay merong ginamit ng tao to share the gospel, to share the love of Christ sa atin, ay ating nadamay pagmamahal ng Diyos, at dahil dyan tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At yan po ngayon ay ating sineselebrate, yung pong pagmamahal ng Panginoon. Jesus was born not for perfect people, but for sinners. Christmas reminds us that God's love is a seeking love. It searches for the lost, the wretched, the broken, the shepherds, the poor, and the outsiders were the first to hear the good news because God's love reaches every person regardless of status or past. Yan po ang Pasko. Amen. God's love is personal. So, hindi lamang po yung action, hindi lamang po yung binigay niya, kundi it is a personal. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, it is a personal. Ang sabi ng Luke 2:11, today, in the town of David, a Savior has been born to you. Sinabi niya, to you, the word that to you, this is a personal. The message was not just a Savior was born, but that He was born for you. Isinilang siya para sa iyo, para sa akin,
It is a personal ang pagkasilang ni Jesus para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Christmas tells us that God's love is not generally only, it is personal. Christ came for each people, each family, and each soul. No one is forgotten or overlooked by God's love. Amen. Praise God. God's love brings hope and salvation. Wow. Ang lalim, ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibinigay ang kanyang anak sa pagmamahal niya sa atin with action. At ngayon ay hindi lamang po action, kundi ito po ay personal. At hindi lang personal ngayon, ito ay nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan. Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 2, the people walking in darkness have seen a great light. Sino great light nito? Si Jesus. Amen. In a world filled with pain, darkness, and fear, Christmas shines with hope. God's love came as light in our darkness. Jesus entered the world to bring forgiveness, healing, peace, and eternal life. Christmas reminds us that no situation is too broken for God's love to redeem. Wow! Kaya mga kapatid, ito pong Pasko ay punong-puno po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung pong pag-asa binibigay niya sa atin. Yung pain, hindi magtatagal, magkakaroon po ng gamot mula sa Panginoon Jesus. Yung kadiliman na dati nandun tayo, binibigyan tayo ng liwanag. Yung takot, tinatagalin takot, ginagawa tayong matatag. Yung pong mga kasalanan natin, pinapatawad tayo at natututo tayong magpatawad. Kaya, yung iba, kaya sila siguro naglalagay ng mga Christmas lights. That's maybe a symbol of a light for the Lord Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus, I am the light of this world. At pag sinabi niya ngayon, you are the light of this world. So, dahil sa pagmamahal natin, nagap natin kay Jesucristo, let us share this love to others while we celebrating Christmas. Amen. Our response to God's love, ano ba dapat nating isukli sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Number one, okay, Christmas also reminds us that love must be received and shared. Ito po yung ating dapat isukli doon sa pagmamahal ni Kristo, na ang Pasko na ating tinanggap na pagmamahal mula sa ating Panginoon Kristo ay hindi nating suluin at maging selfish tayo, kundi let us share this love to others. Receive His love by placing faith in Jesus Christ. Tanggapin po natin ang pagmamahal nito at ilagay natin to sa ating panampalataya kay Jesus. Reflect His love by forgiving others. Tinanggap natin pagmamahal ni Jesus. Pinatawad tayo ng Panginoon Jesus. Dapat marunong tayo magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Ikaw ay isang Kristiyano. Ikaw ay isang pastor. Kung meron po humingi ng tawad sa iyo, hindi pwedeng manahimik ka lang. Kundi kailangan mo siyang patawarin because God forgive you. Forgive you. Kailangan magpatawad ka rin po, kapatid. And then share this love by serving the needy and telling others about the Savior. Kaya marami po ngayon, pag Pasko, meron po mga nagbibigay ng regalo, nagpapakain, feeding ministry. That's good. Amen. Sa kamagitan po ng mga feeding ministry, pagbigay ng regalo sa mga mahirap, they feel the love of Christ. Amen. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loves us. Amen. Okay, praise God. Pangalawang punto makita natin, 3 punto lang ating pag-uusapan. Hindi tayo masyadong mahaba. Christmas declares our Savior. Ito po yung pangalawang the importance of Christmas. Christmas declares our Savior. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus,
because He will save His people from their sins. Amen. The world needed more than a teacher or prophet. It needed a Redeemer. Christ came to rescue us from sin, guilt, and separation from God. Ang mundo ay kailangan po natin ng katubusan o ng manunubos mula sa ating makasalanan. Hindi lamang teacher, hindi lang propeta, apostle, kailangan natin. We need a Redeemer. We need a Savior. Si Yesu Kristo lamang ang tanging makapagpapatawad sa ating kasalanan, makapaglinis ng ating kasalanan, makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Without the cross, Christmas has no meaning. But without Christmas, there will be no cross. Amen. Ulitin ko po, ang ganda po ng quotation ito. Without the cross, Christmas has no meaning. But without Christmas, there will be no cross. Sino ba tinutukoy dito? Sino ba ang ipinako sa krus? Yung isinilang na si Jesus. Bakit may Christmas? At bakit may cross? Iisa lang po. It is because of our Lord Jesus Christ. Christmas declares our need for Savior, for a Savior. Ating pong pinapahayag. Kapag sinasabi nating Merry Christmas, a blessed Christmas, ibig sabihin, we are declaring that we need a Savior. Kapag sinasabi natin, Merry Christmas, mga kapatid, Merry Christmas sa mga tao, we are declaring our Savior. Si Jesus ang ating tinataas. Si Jesus ang ating pinapakilala. Amen. Please, wag po puro tradition na sa utak natin kapag dumating ang Pasko. Hindi yung bonus lang, kundi si Jesus ay atin pong i-celebrate ang kanyang pagkasilang, ang pagkasilang natin ng ating tagapagligtas. Amen. The word Savior implies one important truth. We were lost and helpless. Kapag sinasabi mo kailangan mong tagapagligtas, ibig sabihin, nawawala ka. You are helpless. You need somebody to help you. Para ikaw ay makatayo, para ikaw ay maligtas. At para dyan, ang ating kaligtasan ay naka Jesus. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. At ang sabi ng Isaiah 59 verse 2, your sins have separated you from God. Mahirap ang hiwalay sa Diyos. Mahirap malayo sa Diyos. Napakasarap ang maging malapit sa Diyos. At dahil sa kasalanan, napalayo ang tao. And because of Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, ay napapalapit po tayo sa ating Diyos. Amen. Sin separated us from God. No religion, good works, or morality could bridge the gap. Humanity was spiritually broken and heading toward eternal judgment. Ito po yung katotohanan. Dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Hindi po religion ang solution. Hindi po good works ang solution. Hindi po yung morality ang solution. Hindi po yung pagiging spiritual ka kunwari, but you are broken. Ang tanging solution ng ating problema, ang solution upang tayo mapalapit sa Diyos, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. This is why Christmas was necessary. We needed more than advice. We needed rescue. So, kapag dumarating ang Pasko, we need to put in our mind, ito yung panahon na ako ay nirescue ng Panginoon. Ito yung panahon na ako'y niligtas ng Panginoon. Christmas declares the way of salvation. Pag sinasabi natin Christmas, Christmas, pinapaalala ko sa iyo si Jesus.
Siya lamang ang daan papuntang langit. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Jesus was born to die. Sabi ng Luke chapter 19, verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. At ang sabi ng Acts 4:12, there is no other name under heaven given by which we must be saved. Si Jesus ay sinilang para mamatay, para sa ating kasalanan. Si Jesus ay sinilang para maghirap dahil sa ating kasalanan. Si Jesus ay namatay para dalhin ang kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Salvation is not just, it is not true religion. It is true relationship with Jesus Christ. Ang kaligtasan ay wala po sa reliyon. Ang kaligtasan ay naka Yesu Kristo lamang. Amen. Christmas declares 3 powerful truths. Number 1, we needed a Savior. Humanity was trapped by sin. No human effort could save us. Tayo po ay natrap sa kasalanan. Lahat ay nagkasala, sabi ng Romans 3:23. At dahil po dyan, kailangan po natin ng tagapagligtas. Amen. Number 2, God provided a Savior. Jesus is the fulfillment of God's promise. Dahil tayo po ay makasalanan, kailangan po natin ng tagapagligtas. At dahil alam ng Diyos na kailangan natin tagapagligtas, nag-provide siya ng tagapagligtas. Nagsugo siya ng tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. The Savior is all for all. The good news is for all people, not just for a chosen few. Kaya po, nagugulat ako doon sa mga ibang grupo na tinatawag nila predestination. Para nilang tinuturo ang Diyos na pinipili lamang ang dapat maligtas. Yung pong turo ng predestination ay nagiging predetermined. Alam ng Panginoon, yes, alam niya kung sino maligtas, pero hindi niya, hindi selective ang kaligtasan. Yung pong kaligtasan is free for all. Ito po'y binibigay para sa lahat. But the problem is, yung po mga tao, dahil meron silang free will, they need to make a decision to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Yun. Pero itong Pasko, ito po'y pagkasilang ni Jesus, ito'y para sa lahat. Ako'y nalulungkot, may mga religion, they don't want to celebrate Christmas. May mga religion ngayon, a lot of religion, they don't want to celebrate Christmas. Napakalino naman po ng turo natin. Yes, the word Christmas, we cannot see the word Christmas in the Bible. We cannot see the word Pasko in the Bible. But the meaning of Christmas, the meaning of Pasko is in the Bible. Like for example, the word Bible is not inside the Bible. Wala po, like the Trinity, the word Trinity, wala po yung word na Trinity inside the Bible. But the meaning, the definition of Trinity, Christmas ay nasa Bible. Hindi po natin kailangan ng date. We don't need date. Ang importante, sineselebrate natin mula sa ating puso na tayo ay meron po tayong kaligtasan, iniligtas tayo ng Panginoong Jesucristo. Yun po dapat natin ilagay sa ating puso. So therefore, Christmas is not just about giving gifts. It is about receiving the greatest gift, salvation in Christ. The celebration calls each person to respond by believing, repenting, and receiving Jesus as Lord and Savior. Yes, maganda po merong nagbibigay ng regalo. Of course, sino ba naman ayaw na regalo? Pero kapatid, the greatest gift na ating tinanggap sa araw ng Pasko ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan na binigay sa atin
ng ating Panginoon Kristo. Christmas boldly declares that Jesus is our Savior. Amen. Ito dinideclare natin, pag sinabi natin, Merry Christmas, Jesus is my Savior. Yun po ang ating dinideclare. Born to save, sent to redeem, and destined to rule forever. This is the good news that brings true hope, peace, and joy to the world. Amen. Hallelujah. At ang pangatlong punto natin, the importance of Christmas. Christmas teaches humility. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 6 to 7, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Jesus came in complete humility. Tignan po natin, God chose weakness over power, a manger over a throne. Christmas teaches us the greatness in God's kingdom is found in service and obedience, not status or pride. Ang pagkasilang ni Jesus, hindi po sa hotel, hindi sa magandang hospital, hindi sa magandang kama, higaan, kundi sa isang sabsaban. Ito yung pinakita ni Jesus. Pero pinili ito para i-demonstrate, to show, yung pong pagtuturo ng Panginoon Kristo ng pagiging mapagpakumbaba ay kanyang tunuro. So Christmas teaches humility. Ito po, nagpapaalala sa atin, ang Pasko ay nagpapaalala na dapat tayong matutong magpakumbaba. Huwag po tayong mapagmataas, huwag tayong mag-pride. Amen. Christmas calls us to live humble lives that honor Christ. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa mga magkakapatid na dating nag-away-away, but during Christmas, nagpakumbaba sila, they forgive one another, at sila po ay nagmahalan. Kaya po, ang laki ng tulong sa atin ng Pasko. Ito po hindi lamang po about salvation, but also teaches us how to become humble. Paano tayo maging mapagkumbaba? When we live humble, we honor Christ. Kapag tayo po ay nagpapakumbaba, ino-honor natin si Kristo, napupurihan natin siya. Pero kapag ikaw ay nagpapakamataas, nasisira ang pangalan ni Jesus, lalo na alam nila Kristiyano ka, tapos mayabang ka, mapagmataas ka. Ako nalulungkot ako na meron pong isang congressman na pastor, kung umasta, hindi siya pastor. Nalulungkot akong ganun. Nadadama yung pangalan ng Diyos sa kanyang pagiging pastor, isang congressman. Kung manira siya ng kapwa, malay siya, magsinungaling siya, wagas. Alam niyo, pag Pasko ka, ay pag Kristiyano ka, kapag ikaw ay mayabang, mapagmataas, nasisira yung pangalan ni Jesus sa iyo. Pero kapag ikaw ay nagiging mapagkumbaba, you honor Christ. Amen. Jesus chose humility over glory. As sabi ng binasa natin kanina, Philippians 2, chapter 6 to 7, who being the form of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Amen. Jesus willingly laid aside heavenly glory instead of coming as a ruler or on a throne. He came as a helper, a blessed baby. Christmas reminds us that humility begins with choosing obedience to God over self-exaltation. Yan. Tingnan nyo, mismo ang ating Panginoon Kristo. Siya po ay Diyos na. Dumating siya dito, hindi po siya uupo sa kanyang trono. Dumating siya dito, hindi para paglingkuran siya. Pumunta siya dito para maglingkod siya. Pumunta siya dito para iligtas tayo. Pinakita niya ang kanyang pamumuhay. Very humble ang ating Panginoon Kristo.
So humility means laying down pride, serving instead of seeking recognition, obeying God instead of promoting ourselves. Amen. Hallelujah. God revealed Christ first to the humble. Tignan niyo po, sa dami-dami ng tao sa panahon na yun, inuna niyang ipahayag ang kanyang kapanganakan sa mga pastol. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 8 to 11, God announced Jesus' birth not to the kings or priests, but to shepherds, simple, overlooked workers. Hindi niya unang pinahayag yung kanyang kapanganakan sa mga hari, sa mga pare, sa mga apostol, sa mga apostles, o ng mga prophets, kundi sa mga pastor. Amen. This shows that God honors those who approach Him with childlike faith and humble hearts. Sabi ng Matthew 23 verse 12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So, if you want to approach God, first you must have faith. Second, you must be humble, just like a childlike faith. Amen. God draws near to the humble, not to the proud or self-sufficient. Mas malapit ang Diyos sa mga tao mapagkumbaba. Yung bang binubuli ka na, yung bang parang dating wala kang kampi, pero hindi mo alam ang Diyos ang kakampi mo kapag ikaw ay binubuli. Jesus like model humble service. Ang sabi sa Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Wow! Dumating dito ang Panginoon, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod at gawin po nga katubusan ang kanyang sarili para sa ating makasalanan. From the manger to the cross, Jesus demonstrated humility through service and sacrifice. Christmas begins the story of a Savior who would give everything, even His life, for us. Amen. Kagaya po ng nawit natin kanina, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Amen. Praise God. True humility means living to serve our families, churches, and communities without expecting praise. Yun po ang tama. Kapag tayo po ay naglilingkod sa ating pamilya, sa ating kanya-kanyang iglesia, sa ating komunidad, huwag kang mag-expect, huwag kang umasa, huwag kang manap ng kapurihan, sapagkat lahat ng kapurihan ay para sa Diyos lamang. Amen. Christmas teaches us that humility is the path to God's blessing. The more we lower ourselves before God, the more He lifts us for His glory. Amen. Kung gusto mo ng blessing, kailangan magpakumbaba ka sa Diyos. Kahit sino naman po kapag mayroon bang taong humihingi ng tulong sa iyo at ang tao lumalapit sa iyo, arogante, mayabang, tutulungan mo ba? Hindi Pero kapag ang tao lumapit sa iyo, nagpapakumbaba at humihingi sa iyo, sigurado tutulungan mo. Ganon din po ang ating Diyos. Kapag lumalapit ka sa Kanya, kailangan mapagpakumbaba ka, hindi ka arogante, hindi ka mayabang. Katulad ng nanalangin doon sa temple na isang pariseo, sabi niya, Panginoon, salamat, bibigay ko ng aking tithe sa aking ikapo. Salamat, ako po hindi tulad ng taong ito. Ganyan. Pero yung tao, yung paganong sabi niya, Lord, I am a sinner, and mercy on me. Mas pinagpala ang Diyos sa taong yun. Kaya wag po tayo magmayabang, even in our prayers. Kailangan maging humble tayo sa ating Diyos. Amen. So, conclusion na po tayo. Amen. Tulad sabi ko, hindi masyadong mahaba ang topic natin ngayon. Christmas is more than a holiday. It is God's rescue mission for mankind. Amen. It reminds us God's love, proclaims our Savior,
teaches humility. So, Merry Christmas po. Jesus is the reason for the season. Tandaan po natin. Jesus is the reason for the season. Amen. So, ito po ngayon ang ating skeleton outline. The importance of Christmas. Number 1, Christmas reminds us of God's love. Number 2, Christmas declares our Savior. Number 3, Christmas teaches humility. Amen. Nawa kayo po ay napagpala sa inyo pong pakikinig sa mensahe ito. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko pong pasalamatan itong mga nakikinig po sa ating pong live streaming. Itong aking mga pinsan, si Sandoy De Leon, at salamat pinsan sa iyong panonood, pakikinig. Ang aking kapatid na si Leia de Marucot, salamat. Ang ate ko, si Ate Mirna, salamat po sa iyong pakikinig po, Ate Mirna. Si Mark Anthony de la Cruz, salamat. At yung maya-maya niyan, marami pa po ang manonood, kagaya nila Ate Sally, Sachiko, yung kanyang mga anak. At salamat po sa mga manonood pa. Marahil hindi pa po ay hindi nakapanood ng live streaming natin dahil po iba nasa church sila. Pero maya-maya, maaari ninyong panoorin ng replay itong ating pong message nito sa Facebook at sa YouTube. Ilalagay ko po ito sa YouTube. Amen. At kung kayo po ay nais pong magbukas ng inyong tahanan para sa Bible study, pwede nyo akong kontakin at magkaroon tayo ng Bible study sa inyong tahanan. Eventually, magiging church po itong ating Bible study ito. At kung meron kayong prayer request, pwede po ninyong i-PM ako at pwede ko kayong isama sa prayers ko. At salamat po, ang aking pong kuya po ay kinuha na ng ating Panginoon. No more pain na kay Kuya Jack. Yung pong every Sunday na pinagpipray ko ay kinuha na ng Panginoon na ilibig na po siya noong Thursday. Salamat po sa mga nakiramay sa amin, sa mga nag-send na mga mensahe, sa inyong pakikiramay. Salamat po sa mga tumulong, nagbigay ng abuloy, nagpagod. Salamat po. Salamat sa mga kapatid ko na talagang kami po ay very intact, nagmamahalan, nagkakaisa ngayon ng aking kapatid. Salamat po sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak na nandito, nakikinig, si Jello, Jaire, yung anak si Charis, si AJ, at yung aking manugang, si Ambi. Salamat sa inyong pakikinig at panonood dito, pagpalay kayo ng Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Tayo po yung mukha tayo manalangin. Maraming salamat po aming Diyos Ama sa mensahe mo, the importance of Christmas. Christmas reminds us of God's love. Christmas declares our Savior. Christmas teaches humility. Dalahin ko ang mensahe ito, itanim mo na malalim sa aming puso. At habang aming sineselebrate ang Christmas, ay pinapahayag namin ang pagmamahal ni Kristo. Pinapahayag namin ang aming tagapagligtas. At pinamumuhay namin ang salita mo na kayo nagpapakumbaba. Lord, dalahin ko sa lahat ng mga nakikinig ay inyo pong pagpalain lahat. Ano man po kanilang pangailangan, i-provide mo. Kung meron sa kanila may karamdaman, in the name of Jesus, tanggapin po nila kagalingan mula sa iyo. Lord, magbukas ka ng tahanan sa mga nanonood, nakikinig, na ako po ay kanilang kontakin upang magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan at eventually maging church po ito. Lord, dalahin ko, Lord, na itong pagpalay mo ang gawain ito, na itong lumawak pa, dumami pa ang mga nakikinig, nanonood ng gawain ito, pagpalay mo ang ministry nito. At patuloy, dalahin ko rin po yung i-provide ang pangailangan po namin. Ito pong aking pag-live streaming, kung meron pong gustong tumulong, magbigay, pagpalay mo sila. Panginoon, i-bless niyo po sila sa kanilang pagtutulong, pagbibigay ng donation, ng love gift. Bless them and bless them, O Lord. Salamat po. Salamat din po sa lahat ng nakiramay, sa burol na aking kuya na ngayon ay nailibing na noong Thursday.
Salamat po yung kanyang mga anak ay akin po dinadalangin na sila po ay magkaisa, magmahalan, magtulungan. At dalangin ko, Lord, yung pong mga kanilang gastusin, yung pong patuloy i-provide. Salamat na marami. To God be the glory. Maraming salamat po sa oras dito. Bless mo po ang aking pamilya, si Jello, si Jaire, si AJ, Charis, at yung aking madugang si Ambi, ang aking asawa. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po. Maraming salamat po. Next week po ulit. God bless you. Amen.